Ayun, hallelujah, purihin ang ating Diyos na buhay at, isang magandang gabi po sa lahat kung nasaan man kayong, lugar sa ating mundo, ay kung saan man kayong oras dinatnan, magandang umaga man, gabi, hapon o kahit anumang oras ng madaling araw 'no. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo, Yahushua HaMashiach. At, tulad nga ng mga naririnig niyo 'no mga kapatid, kapagka binabati namin ang bawat isa 'no, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ang ibig sabihin po niyan ay, mapayapang Sabat, araw ng Sabat 'no, mapayapang araw ng Sabat. Yung Shalom po kasi ibig sabihin niyan kapayapaan, kapayapaan po. So yun po ang ibig sabihin niyan, yun po yung ating pagbati 'no sa bawat isa. Kapayapaan sumainyo kung saan man kayo naroroon at, sumaating lahat 'no. Hallelujah, purihin ang ating Diyos. Kung tatagalogin natin 'no, ang Shabbat Shalom, actually itong Shabbat na 'to ay, sa Tagalog mga kapatid, actually hindi siya Tagalog talaga, eh, 'no. Dahil sa Tagalog kung ating bibigkasin ang Shabbat ay Sabado, mga kapatid 'no. At ang Sabado ay hindi naman siya orihinal na Tagalog. Yan po ay nagmula sa mga Espanyol na sumakop sa atin 'no. Na ang ibig sabihin sa Griego ay Sabaton na nagmula naman sa salitang Shabbat 'no. So kung may mga nagtatanong 'no, kasi minsan, hindi natin naitatanong din na bakit tinawag na Sabado ang Sabado? Bakit tinawag na Linggo ang Linggo 'no? Ang Linggo kasi sa Espanyol ang ibig sabihin ay Domingo 'no, kaya doon Domingo, Linggo. Yung Sabado naman ang ibig sabihin ay Sabat. Kaya po Sabado Sabado yung ginaganap natin 'tong araw ng Shabbat kasi according sa history 'no, kahit saan man po nating hanapin, ang ikapitong araw po ay Sabat, Sabado po ang ikapitong araw 'no. At, binibigyan ko lamang ng insight mga kapatid, ang hindi pa nakakaalam kasi usually naman mga kapatid 'no, kahit na sa Bible school alam po nila 'yan. Dahil inaano po nila 'yan, tawag dun, inaral din po nila 'yan, na ang Sabado ay Sabat, mga kapatid. At, hindi naman po natin 'no, inaalis yung ibang mga araw 'no. Yung iba kasi, mga kapatid, ay natatakot na dumalo 'no, sa Sabat dahil ang dami yata nilang nasa isip na iba kasi yung pagkakakilala ng karamihan 'no, sa araw ng Sabat. Pero ngayon ipakikilala po natin yung Sabat 'no, sa mga hindi pa nakakasumpong kung ano ba talaga ang Sabat 'no. Mahirap ba talaga ang Sabat? Ano ba ang purpose ng Sabat? Yung mga ganyang mga bagay aaralin po natin mga kapatid. At, hindi ko lang po alam kung makapag-share ako ng screen, pero purihin ng Diyos. Ayan po 'no, 'yan. Gaya nga ng sabi ko mga kapatid, hindi natin inaalis yung ibang mga gawain 'no. Magandang bagay nga 'to mga kapatid, eh, alam niyo kung bakit? Isipin niyo Lunes, Martes, Miyerkules 'no, Huwebes, Biyernes, Linggo may gawain tayo. Eh, 'pag dinagdag mo pa yung Sabado, eh, di araw-araw na tayo may gawain 'no. Kawalan po ba yun sa atin o karagdagan? Tandaan natin 'no, ang ang Sabat ay pribilehiyo na ibinigay sa atin. Lahat ng gawain pribilehiyo 'yan kasi hindi naman tayo talaga nagde-decide 'no, ng mga bagay-bagay tungkol sa spiritual. Ang nagde-decide niyan, ang Diyos. According nga sa Hebrews 3:4, ang sabi diyan, lahat ng bahay ay ginawa ng may gumawa nun, pero ang sambahayan, lahat ng sambahayan ay ginawa ng Diyos. So lahat ng mga pagtitipon natin mahalaga. Huwag po nating kalilimutan at kaliligtaan 'yun. Huwag po nating pagpapaliban 'no, dahil lahat 'yan ay
ibinibigay nating lahat sa Diyos. So huwag kayong matakot, huwag kayong mag-worry, wala po kayong iiwanan. No? Wala po kayong iiwanan na kung anumang mga kung anong religion ka or something, kung ano yung paniniwala mo, no? Hindi naman wala naman pong requirement para makapasok ng Sabat. Ang requirement lang po yung puso natin, no, na maging handa, no, at tumanggap sa salita ng Diyos, no. Ang linggo, linggo pa din. May gawain naman ng linggo, no. Ino-honor natin lahat ng gawain ng Diyos. Amen ba 'yan? No. Kaya hindi ho kawalan, no, o pagtalikod sa pananampalataya, no. Lalong-lalo na hindi siya pagan, mga kapatid. Ang Sabat po ay hindi pagan. Ang pagan po, ang ibig sabihin ng pagano, mga kapatid, ay yung mga pagsamba o gawaing ukol sa spiritual na hindi naman sakop ng kasulatan sa Biblia. So yung mga hindi nasusulat na ginagawa natin, pagano po yun, mga kapatid. Pero kung nakasulat naman siya sa Biblia, hindi po pagano yun. Kundi ano po yun, tawag doon, pagsunod po sa Diyos, no, ang tawag po doon, no. At meron din tayong iba pang mga iniisip, no, na ang iba kasi ang pakilala sa Sabat masama, no, na kapagka nagsabat ka, isa kang kulto, mga kapatid, o para bang kasalanan yung pag-attend natin ng Sabat, mga kapatid, no. Tandaan po natin, no, ang Sabat hindi po yung kasalanan, no. Lahat naman ng gawain para sa Diyos, 'pag umattend ka, hindi ka po nagkakasala dun, mga kapatid, no. Tayo po ay nagpapalakasan doon. Yung pagganap natin, yung gaya ng araw na 'to, 'no, kung ikaw umattend dito, nakiisa ka sa amin, ay hindi ka po nagkakasala doon, mga kapatid. Actually, nakakasunod ka pa nga, 'no? Dahil kung ating titignan, ano ba ang kasalanan? Nakakapag-share na po ba ako? Mukhang hindi pa ako nakapag-share, 'no? Ayan. Ayan, nakikita naman po ba? Ayan, 'no? Purihin ng Diyos. Kung atin po kasing, babasahin, 'no, ang 1 John verse 3-4, sabi dito, mga kapatid, 'no, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So ibig sabihin, mga kapatid, 'no, meron palang standard ng kasalanan. Ang kasalanan ay yung pag-violate. 'Pag sinabi mong violate, pagsalangsang, hindi mo ginanap, hindi mo tinupad, o kaya violate, 'no? Parang sa law, pagka may nagawa kang kasalanan, may parusa, 'no? May kaparusahan. So gano'n din, mga kapatid, 'no? Yung pag-attend natin ng Sabat, hindi ka po nagkakasala doon. Dahil po, 'no, sakop po ng kautusan yung Sabat. Mababasa pa nga po natin 'yun sa sa ika-4 na utos, 'no? Hindi siya doktrina ng tao. Yung doktrina ng tao na ginagawa ng tao, at lalong-lalo na hindi siya tradisyon ng tao o ng mundo, 'no. Ang mundo hindi nagsasabat, kapatid. Ang tradisyon ng tao hindi nagtuturo ng Sabat, dahil ang pagtuturo ng Sabat ay mula sa Diyos. Diyos ang nagbigay nun, sinulat pa nga niya yun sa kanyang mga daliri, 'no, at nilagay sa 2 tipak na bato. Mababasa natin yan dito sa Exodus 20 verse 8-11. Sabi dito, "Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw kang nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping na lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, no, mga Gentile, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa,
ang dagat, ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Hindi siya doktrina ng tao, kasi ang doktrina ng tao, tao gumawa nun, tao nagbigay. Hindi siya tradisyon ng tao dahil pag kinaugalian ng tao, tao yung nagbigay nun, tao yung nagbigay, ang gumawa. Pero ito, ang Diyos ang nagbigay sa tao. No? Ang Diyos ang nagbigay sa Israel. Nitong Exodus, no? 20 verse 8 to 11. Kaya hindi siya nagmula sa tao, nagmula siya sa Diyos. Ginamit lang si Moses. Kasi si Moses yung umakyat dun sa Mount Sinai eh. No? At siya yung nagbaba ng 10 utos, mga kapatid. Ayan, no? So, yung mga pakilala ng iba, no? Kasi may mga ganun kasi, no? Actually, dati nga, ang akala ko, ang Hudyo, masamang tao. Kasi, ang asaran sa amin dati, no? Hudyo ka, Hudyo ka. Ganon. Parang pag tinawag kang Hudyo, masama kang tao, parang ganon yung dating. Kasi inaasar ka na ganon eh. No? Hindi ko alam kung bakit, no? Pero habang tumatagal tayo, no? Habang tumatanda tayo, mas nauunawaan natin yung mga bagay. Pag sinabi pa ng Hudyo, yun yung mga nakatira dun sa ano, sa sa English po kasi ng Judah, isa sa lahi ng mga Israel, no? Nakatira doon sa Jerusalem. Alright. Ganon din ang Sabat, no? Nang maipakilala sa atin, iniisip natin na masama, iniisip natin na hindi nakakabuti, no? At tradisyon ng tao. Yan yung mga na-feed sa atin, sa isip natin, no, about sa Sabat. Pero hindi po yung ganoon. Nasusulat po ang Sabat. Ikaapat pa nga po yun sa utos, no. So ibig sabihin, no, pag umattend ka pala dito, hindi ka nagkakasala. Bagkus nakakasunod ka pa. Ngayon, kung hindi ka naman umattend o kung wala ka naman alam sa Sabat, no, ignorantly, hindi natin nasusunod yung 10 utos. So, nagkakasala tayo ng hindi natin sinasadya. Pero ngayon, dahil naipakilala na sa inyo, alam nyo na may Sabat at ikaapat na utos yon. Pagka narinig nyo na po yung salita ng Diyos at pinagmatigas yung pa po ang inyong mga puso, sasagutin nyo po yun sa Diyos. No, hindi po ako yung magde-decide na, mga kapatid. No? Ang ibig ko lamang po sabihin, no, ah, kung ating i-deny ang ikaapat na utos, sa Diyos tayo mag-contest, hindi sa akin. Dahil binabasa ko lang kung ano yung nakasusulat. No? Mula pa ng pasimula, mga kapatid, no, iniisip kasi ng iilan, no, na ah, tao lang yung nag-designate ng Sabat. Pero ang Diyos po, ang Diyos po ang gumawa at nagpakabanal ng Sabat. Mababasa natin yan dito sa Genesis 2 verse 2 to 3. Sabi dito, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. No? At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. No? So umpisa pa lang po pala, no, sa Genesis, pagkatapos niyang likhain ang lahat ng bagay, no, ng 6 days, last na kanyang binigyan diin ay ang araw ng Sabato, ikapitong araw. At doon sa ikapitong araw ng na tinatawag na Sabat, no, doon siya nagpahinga sa lahat ng kanyang mga gawa. Mahalaga po pala yon dahil unang-una, ginawa po yun ng Diyos para po tularan natin. No? Siya po ang unang gumanap, kaya po wala tayo maidadahilan sa Diyos na hindi natin siya ganapin. Dahil nung pasimula pa lang, ginawa na niya. At pinabanal niya. Pinili niyang araw na siya'y magpahinga. No? Kaya nga yung binasa natin kanina yung Exodo,
babalikan natin, no? Dito sa 2011, ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya yun po yung ano natin, no? Yun po yung ginagawa natin ngayon, no? Sinusundan natin yung sinasabi ng Diyos. Utos niya din kasi yun. At ginanap niya din. Sinulat niya pa sa kamay niya, no? Mahalaga yun, ibig sabihin, mga kapatid. Kung hindi kasi mahalaga yun, hindi na niya gagawin. Hindi na rin niya isusulat, no? Sa gamit ang kanyang daliri, mga kapatid, no? At itong ginagawa natin ito, no? For example, yung mga pagsunod natin sa Diyos, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, including na tong Sabat na to, no? Ito ay nagpapakita, mga kapatid, no, ng ating respeto, paggalang at pag-ibig natin sa ating Diyos. Ibig sabihin, no, nire-respeto natin yung kanyang sinabi. Ginagalang natin ang kanyang pasya. Kasi nagpasya siya, ikapitong araw ay ah, pinili niyang magpahinga. Binigay din niya sa tao na sila'y magpahinga din ng ikapitong araw. So, it's a sign of respect, no? Paggalang sa kanyang salita. Pag-ibig, no? Pag-ibig dahil mahal natin ng Diyos, ginagawa natin kung ano yung gusto niya at hindi natin ginagawa yung ayaw niya, no? Sa paanong paraan ba natin maipakikita, mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos? Sabi dito sa unang Juan 5:3, sabi dito, mga kapatid, no? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, no? So dalawa yung nakita natin dito, no? Ang para maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos, susundin natin yung kanyang mga utos, mga kapatid. So itong ginagawa natin, no, ay ah, sign to na ng pag-ibig natin sa Diyos. Nais kasi nating sundin. Alam ko naman lahat tayo nagmamahal sa Diyos, no? Pero ang Diyos kasi, nagbigay siya ng standard kung paano natin siya mamahalin, no? Hindi lang sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi sa pamamagitan din ng ating mga gawa. At isa sa pagpapakita ng pag-ibig natin sa Kanya is yung pagpasok natin sa araw ng kapahingahan na tinalaga niya. Utos niya kasi yan mga kapatid, no? Na ibinigay niya sa atin, sa tao, no? At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Obviously, no? Mabigat sa una, lalo na kung hindi natin nakasanayan. Sa amin, hindi mabigat. Kasi sanay na kami, mga kapatid, no? Tandaan natin, no? Pag sinabing nakasanayan, pinapractice kasi yun. For example, kada Lunes may gawain tayo. Sa una, mabigat kasi parang mag-a-against sa mga ano natin, schedule, no? Pero pagka nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na, no? Lalo pa kaya ito na sinabi ng Diyos, no? Na ikapitong araw. So, hindi siya mabigat, no? Kung sasamahan natin ang pananampalataya at pag-ibig, no? Ang ating mga ginagawang ito. Hallelujah. Yan, purihin ang ating Diyos. At nawa na nakakasunod pa tayo, no? Madami pa talaga tayong pag-uusapan, no? Hopefully anuhan natin lahat, madaanan natin lahat, mga kapatid, no? Pero ang first thing na nais na purpose na kung bakit natin to inaaral is upang malaman natin yung katotohanan regarding sa Sabat. At the same time, maunawaan natin ang kahalagahan ng araw na ito na ating ginaganap, no? Sabi doon, sa binasa natin, hindi naman mabigat. Kasi ang purpose naman ng Diyos kung bakit niya ginawa ang Sabat is para hindi ka mabigatan. Actually nga, ginawa niya ang Sabat, no? Para magpahinga tayo. Bigyan tayo ng kapahingahan. Hindi kabigatan, no?
Nafe-feed lang sa atin kabigatan kasi dagdag na naman dun sa ang dami na ngang utos sa New Testament eh, 'di ba? Tapos dadagdag pa Sabat, kabigatan 'yun, no? Pero hindi po, no? Mga kapatid, ang utos ng Diyos hindi po mabibigat. Alright? Ang Sabat ay tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. Ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang Sabat ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit kaya? Bakit kaya mga kapatid, no? Kung babasahin natin yung Mark 2:27, ganito ang sinasabi, mga kapatid, no? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. So ang Diyos pala, ang purpose niya kung bakit niya ginawa ang Sabat, kung bakit niya pa sinulat sa bato, kung bakit niya pa ginanap yung ikapitong araw is para bigyan ang tao ng kapahingahan. No? Hindi niya inobliga ang tao, magtrabaho na lang kayo ng magtrabaho. No? Naalala ko sa mga company, usually kasi pag sinabing rest day, isang beses yan sa isang linggo. No? At yung mga company, depende kung anong trabaho mo. Bibigyan ka ng rest day mo, designated rest day. Karapatan mo yun na meron kang rest day. No? Kasi ang rest day ay nagmula, yung purpose nun, yung kaisipan na yun, ay nagmula pa doon sa pasimula. May rest day na kasi nun, which is yung ikapitong araw. So yung rest day, depende sa kung anong araw, kung ano madedesignate sa'yo ng company mo. Hindi ng Diyos no? Ng company mo. So company pa lang, alam na nila yung makakabuti sa kanilang mga empleyado na magkaroon sila ng pahinga. What more pa kaya ang ating Diyos? Sa buong isang linggo na pagpapagal ng tao, pagtatrabaho, pagbubukal ng lupa, pagtatanim, no? Kung ano man trabaho yung nilalakad natin. Especially, no, sa pag-deal natin sa problema, sa pag-deal natin, no, sa mga kabigatan, sakit, karamdaman, kasalanan, lahat ng mga bagay, no, na mga nakukuha natin dahil tayo nasa sanlibutan. Lahat ng yan nagkukos sa atin ng kapaguran, nakakapagod, no, mga kapatid. Kaya nagbigay ang Diyos ng araw ng kapahingahan. Ano ba ang purpose nun? Ang purpose nun ay upang bigyan tayo ng rest day. Sa lahat. Sa trabaho mo, sa problema mo, sa kabigatan mo, no? Sa lahat ng bagay, no? Bigyan tayo ng pahinga at i-restore tayo. Sabihin, ibalik yung dati nating lakas na nawala sa buong isang linggo at maibalik tayo, no, sa ating kalagayan sa Diyos. To restore us sa physical at sa spiritual. Physical, syempre, rest day mo, no? Ano bang usually ginagawa natin pag rest day natin? Nagtatrabaho ka pa ba, kapatid? Workaholic, gano'n ka ba ka-workaholic, kapatid, no? Kahit rest day mo, nagtatrabaho ka pa din. So usually, ang mindset pag rest day is pahinga mo yung katawan mo. Kaya nga rest day, no? Kaya nga rest day, kapatid. So, ang purpose no, magpahinga tayo. So, ganun din ng Diyos. Ang purpose ng Diyos is magpahinga tayo sa lahat ng bagay, no, na nagpapabigat sa atin, lalo na sa trabaho. Wag na tayong kung meron tayong pagkakataong makapasok sa Sabat, wag na tayong mag-work. Kasi yung nga yung purpose ng rest day, para hindi ka mag-work. Para bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na uh, ma-rejuvenize, no? Mag-relax. Yan. At syempre, dahil pinakabanal yun ng Diyos na binasa natin kanina, ginawa din yun ng Diyos para bigyan tayo ng mga ganitong gawain. Magpalakasan tayo, no, sa ating mga spiritual na kalagayan. Mababasa natin yan sa Leviticus 23. Ayan, sa 23 verse 3.
Sabi dito, 6 na araw na gagawa, tapos sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan, sa lahat na daw ng tahanan, mga kapatid. So, ibig sabihin dito, merong banal na pagpupulong. Ito yung ginagawa natin ngayon, gawain, no? Banal na pagpupulong. So, lahat naman ng araw, meron tayong mga banal na pagpupulong, no? So, sa araw ng Sabat, meron din tayong banal na pagpupulong. So, ano mang diferensya? Anong pagkakaiba kung lahat? Kasi minsan iniisip ng iba na Sabat lang yung banal na araw, no? At dapat tayong maging banal. Hindi, araw-araw tayong dapat maging banal. Araw-araw dapat tayong dumulog sa Diyos at i-worship siya, no? Araw-araw tayong kung maaari magkaroon ng gawain. So anong pagkakaiba ng ikapitong araw kung araw-araw naman pala tayong gagawin ang lahat ng yun? Sa ikapitong araw, rest day mo. Alright? Yun ang difference nun sa ibang araw. Pinili siya ng Diyos para magpahinga ka. Pinili siya ng Diyos para i-restore ka. Ang Diyos ang nagtatag nun, hindi ang tao. Alright, no? So, kung hindi natin pwedeng gawing araw-araw yung Sabat, mga kapatid. Kasi kung araw-araw yung Sabat, ibig sabihin araw-araw tayong hindi magtatrabaho. No? Pero isang beses lang yun, yung Sabat. Ikapitong araw lang yun, according sa kasulatan na binasa natin, mga kapatid. No? Yan, no? So, medyo na-feed na tayo ng purpose para bigyan pala tayo, no, ng kapahingahan. Hindi pala yung ginawa. Hindi pala tayo ginawa para sa Sabat, kundi ang Sabat ginawa ng Diyos para sa atin, tao. Hindi lang to sa mga Israelita, no? Hindi lang sa mga Hudyo. Kasi tao nakalagay diyan. Kung babasahin natin kanina, no? Sa Mark 2:27, sabi diyan, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. So hindi siya exclusive lang sa Hudyo o exclusive lang sa mga Israelita, no? Kung tao ka, kapatid, welcome ka sa Sabat. No? Yan lamang po ang ibig sabihin nun. Lahat naman po tayo ay tao. So lahat tayo ay welcome sa Sabat, mga kapatid. Alright? At kung susundan natin to, mga kapatid, sabi dito sa 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. No? Si Yahushua, si Yesu Cristo, ah, siya din ay Panginoon ng Sabat. So tayo tagasunod ni Kristo, no? Inaari natin, kaya nga followers of Christ yung title ng group na meron tayo. No? Sabihin ng followers of Christ, si Kristo yung sinusundan. Eh si Kristo yung Panginoon ng Sabat. Eh di dapat din nating sundin yung Sabat. Kasi siya yung Panginoon nun eh. No? Siya yung Panginoon nun. Hallelujah. O purihin ng Diyos, no? Ako ay di ko alam kung kinakabahan ba ako o na-excite ako, no, na ma-share to sa inyo, mga kapatid, no. Samahan tayo ng Diyos at buksan ang ating mga isip at puso, no, dito sa pinag-aaralan natin ngayon, no. Meron kung kanina 'di ba nabasa natin yung Exodus 20, ano ba 'yun? Exodus 20 verse 8. Nabasa natin, no. Sa 10 utos, mga kapatid, doon kasi yung 10 utos eh, doon unang naisulat yung 10 utos sa Exodus 20, no? Sa 10 utos, mga kapatid, kung mapapansin natin, merong merong isang salita, mga kapatid, no, na pinagkaiba ang Sabat sa lahat ng utos sa 10 utos. Ano po kaya 'yon? No, yung unique doon sa ika-4 na utos, no? Sa ika-4 na utos, no, kung babalikan natin yung Exodo verse 20 verse 8. Basahin ko lang ulit, mga kapatid, no.
Ang sabi diyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yung word diyan na nagpa-unique sa ika-4 na utos ay yung salitang alalahanin. No? Walang ibang utos na sinabi doon sa 10 utos na alalahanin, na may alalahanin, kundi yung ika-4 na utos. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Naitanong ba natin yun? Hopefully, alam natin yung Ten Commandments, mga kapatid. No? Yan kasi yung pundasyon ng lahat ng mga command na meron sa kasulatan. At ano yan, ang purpose niya ng Ten Commandments na yan, no, ay upang ganapin natin yung pinakamahalagang utos, ang mahalin ng Diyos at mahalin yung kapwa natin. Alright. So sa 10 utos, ang ika-4 doon ay Sabat. At mayroong isang salita na nagpa-unique sa kanya, yun yung word na alalahanin. Sa English ay remember. Remember the Sabbath day to make it holy. So ang tanong, ano kaya, bakit kaya remember? No? First of all, mga kapatid, isa siyang prophetic din kasi. Prophetic, uh, prophetic na pangyayari sa hinaharap, na mangyayari sa hinaharap. No? Bakit kaya, mga kapatid? No? Yung panahon kasing ibinigay yan kay Moses is nakalimutan nila na mayroong ginawa ang Diyos na Sabbath day, 7 araw. So pinaalala sa kanila na remember yung Sabbath. So sa panahon natin ngayon, prophetic siya. Kasi maa-apply natin yung word na remember. Bakit kaya? Dahil nakalimutan na ng tao ang araw ng Sabbath. Sa panahon natin ngayon, no? Nakalimutan na ng tao kung ano yung purpose ng Sabbath. Nakalimutan na ng tao na mayroong ibinigay ang Diyos na kautusan na Sabbath. Actually, tinanggal pa nga yan ng ibang mga relihiyon, yung araw ng Sabbath. No? So, very, very prophetic, no? Na kung hindi natin iisipin ng malalim, bakit kaya remember the Sabbath? Dahil dadating yung panahon na makakalimutan ng tao ang araw ng Sabbath. Na hindi na nila mapapansin yung araw ng Sabbath. No? Ano ba yung dahilan nun? Most probably yung dahilan nun dahil sa tradisyon na meron tayo, no? O dahil sa mga pinanggalingan nating mga relihiyon o mga paniniwala. So most likely na hindi naman siya nakasaad sa kasulatan. Alright? Ang tawag doon ay doktrina ng tao. Kaya nakalimutan ng Sabat. So tama ang sinasabi dito sa Isaiah 29 verse 13. Nasabi kasi dito, mga kapatid, no, sa 13, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang mga puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Yan. So yung mga tinanggap kasi natin nung hindi pa natin nababasa yung kasulatan is yung mga katuruan na nanggaling sa tao. Yun yung mga natanggap natin, yung mga doktrina na galing sa tao. Pero ang sabi dito, yung takot sa akin ng bayang ito, yun ang sinasabi nun, sa kanyang sambahayan, is yung takot na nagmula sa mga doktrina lamang ng tao, hindi sa kanyang mga salita. So ibig sabihin, mga kapatid, ayaw ng Diyos o galit ang Diyos o masakit sa kanya, no? Na nawawalang halaga yung kanyang mga utos dahil sa mga doktrina na ginawa ng tao. Pagka ang pagka ang ginawa ng tao na katuruan ay pinawawalang bisa ang salita ng Diyos o ang kautusan ng Diyos, ayaw 'yun ng Diyos. No? Ayaw 'yun ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos 'yun. Kung mahal natin ng Diyos, syempre igagalang natin yung kanyang mga kautusan.
Same thing din yan na sinabi dito sa Mateo ng ating Panginoon, no? Si Yahushua o si Jesucristo nung siya ay naparito sa lupa. Nakita niya kasi yung kalagayan, no, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga Pariseo. Nakita niya yung kalagayan. At syempre, since sila yung tagapagturo ng kautusan, sa kanila na iatang yung pagtuturo, no? Kung ano ituro nila, tatanggapin yun ng tao. Kaya ito ang sinabi niya nung panahon na yun, mga kapatid, no? Sabi dito sa Mateo 15 verse 8. Ano na natin sa 7? Sama na natin yung 7, no? Kayong mga magpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, yung binasa natin kanina, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Tatapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang pag-ibig natin sa Diyos ay ganito. Yung sundin natin ang kanyang mga utos. Pero dahil sa mga katuruan ng tao, nawawalan ng bisa, nawawalan ng halaga. Hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos. Kaya nire-rebuke niya ngayon yung mga Pariseo. Bakit kayo nagtuturo ng mga ng mga katuruan na hindi ayon sa utos ng Diyos? May mga tradisyon kasi silang tinuturo, no, yung kanilang relihiyon na Judaism, mga kapatid. Ayan. Nakukuha po ba natin? No? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? I hope remember niyo na yung araw ng Sabat. Kasi binasa na natin, remember the Sabbath. Alright? So kapag sinabi remember, obviously, hindi po siya nawala. Hindi lang po siya nagaganap ng nakararaming. Tandaan natin, no, hindi ibig sabihin na nakasanayan mong gawin, yun na yung tama. At hindi naman ibig sabihin na konti lang yung gumagawa is mali, mga kapatid. Tandaan natin, no, sa scripture, mas pinahahalagahan ng Diyos ang konti kaysa sa nakadadami. Pag nakadadami kasi, usually ang daang kanilang tinatahak ay maluwag na daan. Kasi sa maluwag na daan, syempre, mas madami yung makakadaan doon. Pero doon sa masisikip na daan, yun yung daan na mahirap arukin ng isang tao. Kung hindi ka pinili ng Diyos na makapasok doon sa masikip na daan. No? So ganun din sa Sabat. Hindi naman ibig sabihin na konti lang yung gumagawa ng Sabat is mali. At hindi naman ibig sabihin na maraming hindi nagsasabat is tama. No? I believe, according dito sa binasa din natin dito sa Mark 2:28, no? Babalikan natin, mga kapatid. Sabi dito, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. I believe sa atin as tao, wala tayong sa posisyon na saklawan yung otoridad ng Lord ng Sabat. Ang Lord ng Sabat ay si Yahushua, si Jesus. So siya lang ang may karapatan na magsabi na wala ng Sabat. Hindi ang tao. Especially ang Diyos. Ang Diyos lang yung may huling say doon. O wala ng Sabat, sige, tuloy na kayo. No? Kung meron sanang nakasulat na gano'n, mga kapatid. No? At wala tayo sa posisyon na piliin lang na pumili tayo ng sarili nating araw ng Sabat. Dahil ang Diyos ang nagtatag ng Sabat, hindi ang tao. Ang Diyos din ang maglilipat ng Sabat, hindi ang tao.
Kasi kung ang tao ang naglipat ng Sabat, ibig sabihin hindi niya nirerespeto yung sinabi ng Diyos. Nakukuha pa ba natin? No? I believe hindi naman yun intention ng lahat. No? Kahit ang anak ng Diyos na Lord ng Sabat ay hindi tinanggal ang araw ng Sabat. Lalo na ang Diyos. Walang verse na nagtanggal. No? Pero meron nagpatibay na verse na si Kristo hindi tinanggal yung araw ng Sabat. Ano po yun? Sa Mateo 5, verse 17 to 19, ganito ang sinasabi mga kapatid. Sabi dito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ng lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sa 19. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian sa langit, mga kapatid. No? So, yung paghahayag natin, yung tuturo natin no, ng about sa kautosan, about sa Sabat, kalooban yun ng ating Panginoon. Dahil sabi niya nga, ni kudlit o tuldok, no, hindi mawawala. Yung pa kayang tanggalin mo yung Sabat dun sa 10 utos. Hindi naman kudlit lang yun, mga kapatid, na nagkamali lang tayo. No? Kung tatanggalin natin yung buong ikaapat na utos, mga kapatid, sisirain natin yung 10 utos ng Diyos. Sisirain natin yung kautosan. Pero si Kristo, hindi niya po sinira, kundi ginanap niya. No? Ginanap niya yung araw ng Sabat. Actually, madami nga siyang beses na madami ng verses na ginanap nga niya naman talaga yung araw ng Sabat. From the word kasi na ginanap, fulfill, no? Ginawa. Hindi mo pwedeng ganapin nang hindi mo ginagawa, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sirain, no? Hindi mo pwedeng baguhin nang hindi mo sinisira. Nakukuha ba natin? Pag may binago ka, may tinanggal ka at meron kang pinalit. Kaya nga nagbago eh. Pero hindi po ganoon yung ginawa ng ating Panginoon. Kahit nga pagkatapos niya mamatay, ito di ba po pinako siya sa krus, namatay siya, tapos nabuhay siya ulit. Binuhay siya ng Diyos. Tapos 40 days siyang nasa lupa. Ano siya, sinamahan niya yung mga apostol, no? After 40 days, umakyat siya sa langit. Tapos doon na magsisimula yung libro ng Acts. Tama ba? Libro na ng Acts. Yung libro ng mga gawa. Tuloy pa rin naman yung Sabat no panahon na yun, mga kapatid, no? At ginanap ng mga apostol, kahit mismo si Pablo ang Sabat. Sa libro ng Acts. Alright? No? Sabihin, nandun na siya sa langit, nasa dati na siyang kalagayan niya, may Sabat pa din. So hindi siya nawala. Hindi siya nawala, mga kapatid. Wala sa isip ng mga apostol, no, natanggalin ang araw ng Sabat. Kasi kung talagang yun yung nais ni Kristo, tandaan natin, no, ang mga apostol, mga disipulo yan ni Kristo. Yung mga aral nila, nagmula kay Kristo. Kahit si Pablo, kung siya'y tawagin, ang tumawag sa kanya, si Kristo din, si Yahushua. No? So lahat ng mga sinasabi nila, is yung mga tinuro din ni Kristo. Nagturo ba sila na wala ng Sabat? No. Basahin natin mamaya kung ano yung mga ginawa nila sa araw ng Sabat. Si Pablo ba nagturo na may Sabat? Si Pablo ba ay pumunta sa mga lugar at nagturo sa araw ng Sabat, no? Mamaya titingnan natin po, mga kapatid. Pero ang nais ko lang i-impart, no, na wala sa isip ng mga anak ng Diyos ang baguhin ang utos ng Diyos. Ang meron lang kaisipan na ganon, mga kapatid, is yung kaaway. Mababasa natin yan sa Daniel verse 7:25.
Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Sa Daniel chapter 7, verse 25, sabi dito, "At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan." Prophecy ito sa hinaharap, mga kapatid, no? "At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon." So yan, mga kapatid, no? So ang meron palang kaisipan o plano na baguhin yung kautusan is yung kaaway natin, si Satanas at kanyang mga kasama, no, mga kampon. Sila yung may kaisipan na baguhin. Lalo na ang Ten Commandments na ang Diyos pa nagbigay. Ang Diyos kasi natin hindi siya tao na pabago-bago isip, mga kapatid. Siya ay Diyos na tapat, no? Siya ay Diyos na tapat at hindi siya nagbabago. Yan. Sa Malakay 3:6, no, sabi dito, "Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos." Tapat kasi ang ating Diyos. Hindi siya nagbabago ng isip. So ang kaaway, kaya niya gustong baguhin, no, yung utos ng Diyos para tayo ay mga tulad sa kanya na sumuway. Siya kasi ang ano, ang suwail na darating, no. Kaya yun ang purpose niya. Yan, no. Ang sabi din sa kasulatan, no, kahit ang mga pinili ng Diyos ay madideceive sa araw ng ano natin ngayon, no, sa mga huling araw na 'to. Pero ang Diyos ay tapat. Sabi niya, 'di ba? Hindi siya nagbabago. So kung ililigtas niya ang isang pinili ng Diyos, ililigtas niya 'yon. Kung hindi niya pa alam yung mga kautusan, ipapaalam 'yun ng Diyos. Gano'n kasi ang Diyos, eh, no? 'Pag nagsabi siya noon, gano'n pa rin siya ngayon. Ang Diyos ng Israel noon, ang Diyos ng Israel ngayon, at ang Diyos ng Israel in the future, siya din 'yun, mga kapatid, no? So yung tanong kanina kasi sabi natin, no, si Kristo hindi niya tinanggal pero ginanap niya. Ang Sabat ay ginanap niya, mga kapatid. Ano ba yung mga ginanap niya sa araw ng Sabat, no? Una, nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Pangalawa, pumunta siya sa mga pagtitipon sa araw ng Sabat. Pangatlo, nagtuturo siya sa araw ng Sabat. So sa tatlong yan, ginanap niya ang kautusan patungkol sa Sabat. So una, basahin natin, no? Siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Mababasa natin niya sa Mateo 12, verse 9 to 13. Sabi dito, mga kapatid, no? Yan. Sabi dito, "At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila." Yung sinagoga, mga kapatid, ano to, lugar na kung saan may mga pagtitipon. Sinagog, no? Sa 12:10, "At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay. At kanyan itinanong nila na sinasabi, 'Matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat?'" Ayan, para masagot yung tanong ng iba. Upang siya'y kanilang maisumbong. Kasi gusto nila siyang hulihin, eh. Kaya pinipilit nilang hanapan ng butas si Kristo, no? Sabi dito sa 12:11, "At sinabi niya sa kanila, 'Sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin?'" Ayun ang sinabi dito ni Kristo, no? Sabi dito sa 12, "Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat." So ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya sinira ang Sabat nung siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Dahil mainam na gumawa ng mabuting bagay sa araw ng Sabat, what more pa kaya magpagaling, no? At mag-save ng buhay. Di naman pwede. Sabat ngayon, hindi kita matutulungan dyan. No? Ang Pariseo, ganun. Pag Sabat sa kanila, wala talagang gagawin.
Pero sa atin, sinusundan natin si Kristo kung ano yung purpose ng Diyos sa araw ng Sabat. Hindi upang wala ka nang gawin, kung hindi para gumawa ka ng bagay na makabuluhan sa araw ng Sabat. Hindi ukol sa trabaho mo na pinagkakakitaan, kundi ukol sa pagtulong sa iba. Hindi mali yun, mga kapatid. So hindi mali ang ginawa ni Kristo nang magpagaling siya sa araw ng Sabat. Actually, righteousness pa nga yun na nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Ang sinisira dito ng Panginoon ni Kristo, hindi ang Sabat, mga kapatid. Ang sinisira dito ni Kristo, yung pagkaunawa ng mga Pariseyo sa Sabat. Nakuha po ninyo, mga kapatid, no? Yun yung unang bagay na ginawa ni Kristo. Ikalawa, no? Si Yahushua ay pumupunta sa mga pagtitipon sa araw ng Sabat, no? Mababasa natin yan dito sa Luke 4 verse 16. Sa libro ng Lucas 4 verse 16. Sabi dito, at siya'y napa sa Nazareth na kanyang kinalakihan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ibig sabihin, mga kapatid, no, kung babasahin pa nga natin sa 17, no, at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. No. So, ibig sabihin, yung mga pagtitipon, sinagoga, yung mga sinagoga ng panahon na yun, uma-attend siya sa mga gawain sa araw ng Sabat. No. So, nagsasabat siya kasi nga, sabi dito, kaugalian. Pagkaugalian kasi, laging ginagawa. Kaya nga nakaugalian. So kami, yung Sabat, nakaugalian na namin. Kasi lagi na namin ginagawa eh. Di ba? Pero sa inyo, sa mga bago po, hindi nyo ba po nakaugalian? Kasi lalo na kung ngayon pa lang, hindi naman pwedeng sabihin nakaugalian na. No? Pero sa mga, may mga sumusunod po sa Sabat na nakaugalian na nila. At ito, ang Sabat, kinaugalian na ni Kristo. Ginagawa niya yung Sabat, mga kapatid. Sa ikatlo, mga kapatid, no, siya ay nagturo sa araw ng Sabat. Meron ba tayong mababasa nun? Yes. Sa Lucas 13 verse 10. Sabi dito, mga kapatid, at siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. So sino kaya yon? Kung babasahin natin sa 12, at nang makita siya ang at nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, babae, kalag ka ng iyong sakit. So yung nagtuturo na yon ay si Kristo. Nagtuturo siya sa araw ng Sabat. Marami siyang itinuro, no? Nagturo pa nga siya sa bundok eh. Di ba? Maraming sumunod sa kanya. So marami siyang mga itinuro, no, mga kapatid. At isa sa mga tinuro niya sa araw ng Sabat, mga kapatid, is ito. Mateo 11 verse 28 to 30. Ganito ang sinasabi. Ito sikat to, mga kapatid, lalo na sa mga Christians. Sikat tong verse na to. Ano ba yung nakasaad dito sa Mateo 11:28 to 30? Sabi dito, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagad at nabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. No? Kasama niya mag-aral sa araw ng Sabat. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ng aking pamatok at magaan ang aking pasan. Alright. So very interesting part. Alam po ba natin na sinabi niya itong verse na to, mga verse na ito sa araw ng Sabat? Paano ba naman natin yung mabibigay ng diin, no? Kung babasahin natin itong 12, kasi ito yung last verse eh, 11:28 to 30. Ito yung last verse ng Mateo 11. Pero dito sa 12:1, meron siyang sinabi. Sabi dito sa 12:1, mga kapatid, nang panahong yaon, panahon na yon, no? Ay naglalakad si Jesus, si Yahushua, ng araw ng Sabat sa mga bukirin ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangapagpasimulang magsikdil ng mga uhay at magsikain.
Yan, mga kapatid, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, pagkatapos niyang sabihin yung Mateo 11:28-30, ng panahon na yon, naglakad naman sila sa Bukirin. So, iisang araw lang yon ng Sabat, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung Mateo 11:28, nagsasabi lang yon, mga kapatid, na lumapit tayo sa Kanya, lalo na sa panahon na to, sa araw ng Sabat. No? Dahil sa Kanya natin matatagpuan ng kapahingahang hinahanap natin, mga kapatid. Spiritually. Spiritually. Dito na rin nangyari yung yung kung babasahin natin yung nagutom yung mga alagad, tapos sila ay kumain. Sila ay tingnan mo ginagawa alagad mo. Eto, nangagutom ang kanyang mga alagad, nagsimulang magsikdil ng mga uhay at magsikain. No? Yung, syempre, may madadaanan silang bukid. Kung ano yung makita nila doon, kinakain na nila, mga kapatid. So doon, nag-ano na naman yung mga Pharisees, no? Nabigyan na naman ng pag-asa para hulihin ang ating Panginoon. No? Ano ba ang sabi niya, mga kapatid? Nagkasala ba ang mga apostol, ang mga disipulo ng panahon na yun? Hindi. Bakit? No? Kahit nga daw yung mga saserdote sa araw ng Sabat ay naghahandog doon sa templo, sabi dito sa 4. Hindi sila nagkakasala, no? Trabaho nila yun sa Diyos. Mga kapatid, no? Ang ibig sabihin nito kasi, yung trabaho tinutukoy kasi sa Sabat is yung trabaho ng pansariling kapakanan. Trabaho, pangangamuhan, no? Pangangamuhan ibig sabihin ng trabaho. So ibig sabihin, no, kapag ka nagluto ka, hindi ka nagtatrabaho. Sino ba sa inyo ang nagluto sa bahay? Tawag doon trabaho, mga kapatid. O kaya nagwalis. Trabaho na ba yun sa inyo? O kaya nagugas ka ng pinggan. No? Hindi trabaho tawag doon, mga kapatid. Gawain yun. Ginagawa natin yun. No? Normal na gawain lang yun. Yung trabaho ang tinutukoy dito, pangangamuhan. Yung meron kang ibebenta para kumita. No? Ang mga apostol ng panahon na yan, kinain nila yung kanilang kinuha. Hindi naman nila binenta. Kung binenta sana nila, nagtrabaho sila nun. No? Kunyari, nag-farm sila, tapos nilagay nila sa sako, pumunta silang market, binenta nila, trabaho yon. Pero yung kukuha ka doon, tapos kakainin mo lang, hindi po trabaho yon, mga kapatid. Kumain lang sila. No? Yun ang nais ipaunawa sa atin, no? Ni Kristo, no? Sa kanyang pagtuturo about sa Sabat. Spiritual, not by letter. Alright? So next nun sa 12:1, yun nga, yun na yun, mga kapatid, no? Yan, no? So, ibig sabihin, hindi talaga sinuway o hindi talaga tinanggal ni Yahushua yung Sabat, kundi ginagawa niya. Alright? So, meron tayong isa pang, sabihin na natin justification o katuwiran na syempre, yung Ten Commandments, di ba, ibinigay sa mga Israelita. Sa mga Israelita binigay. Kasi sila yung pinili ng Diyos eh. No? Bakit hindi binigay sa Canaanites? Bakit hindi binigay sa Egyptian? Sa Ehipto kasi doon sila, 'di ba? Doon sila naging alipin eh. Bakit hindi binigay sa mga Ehipto? Bakit hindi pumili ang Diyos ng makapangyarihang bansa na sobrang daming tao, no? Bakit pinili niya ang kaliliit, no? Kaliit-liit na mga lahi ng mga Hudyo, ang Israel. Bakit kaya, no? Yung kasi yung katwiran ng iba. Sa mga Israelita lang kasi yung Sabat kasi sa kanila binigay, no? Hopefully kasama dapat yung mga sana makasama sila, no? Pero yung Ehipto kasi may ibang Diyos eh. Yung mga Canaanites, may iba ding Diyos. Baal ang pangalan ng Diyos nila. No? Ang dami pangalan ng Diyos-Diyosan, Phoenician, no? Ammonites, ang daming mga Diyos-Diyosan, no?
Pero ang Israelita, meron silang Diyos. At ang Diyos nila ay si Yahuwah, YHWH. Mga kapatid, no? Kaya obviously, sa kanila talaga ibibigay. Hindi dun sa mga, may mga Diyos na sila eh. So sa Israelita talaga ibibigay yung 10 utos kasi sila ngayon pinili ng Diyos sa lahi ni Abraham, no? So ngayon, sa kanila lang ba talaga nauukol yung Sabat? Kanina may nabasa tayo, ang Sabat ay ginawa sa tao para sa tao, hindi ang tao ay ginawa para sa Sabat. Tao ang tinutukoy doon, no? So dito, sasagutin natin kung talaga bang sa Israel, no? Yan. Hallelujah. So yung meron akong dito, meron akong verse, no, na pwedeng pasimulan natin, no, na gamitin regarding dito. Lahat ba tayo ay nabago na ng Diyos? Yan. Lahat ba tayo ay new creation na? Kasi sabi dito sa kasulatan sa 2 Corinthians 5:17, ganito ang sinasabi. Sa 2 Korinto 5:17, bakit ayaw? Yan. Ano ko lang. Saglit lang po. Ayaw po ma-paste ng aking verse. Ayan, ito pala. Sabi dito mga kapatid, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. At ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Yan, no? So yan ang first step natin, no? Sa pagsunod sa Diyos. Kailangan tayo maging new creation. At makakamit natin yon kung tayo ay nakapag-isa na kay Kristo. Yan, no? At doon sa new creation na yon, pag sinabing new kasi, yung nakaraan, wala na yon. May bago kang simula, may bago kang start. Ibig sabihin nun, lahat naman tayo nagkakasundo doon, mga kapatid, no? So, ibig sabihin doon, kasama doon yung ating mga kinagisnan na mga paganong gawain, no? Kasama doon yung mga kinagisnan nating mga paganong pagsamba, mga relihiyon na tinanggap natin, no? Kasama doon sa new creation na yon. Kasi sabi dito, yung dati ay nakalipas na. Isa ka ng bagong nilalang. Magsisimula ka nga ulit eh. Tatanggalin mo na yung dati mo makasalanang buhay, mga pagsuway mo dati, no? Kung dati hindi ka nagsasabat, di ba? Kasama na yun doon. According dito sa Romans 12:2, kasama yung kaisipan doon sa pagbabagong yon. Sabi kasi dito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos, kailangan kasama yung kaisipan natin sa pagbabago. Ano ba yung makiayon sa mundong ito? About lang ba yon sa mga kalayawan, paglalasing, bisyo, no? Pagsisinungaling, lahat ng bang yon? O kasama na doon yung mga pagsamba natin na ating minana sa ating mga nakaraang mga kalagayan. No? Kasama doon. Kasama yung mga spiritual nating bagay, no? Na ginaganap noon. Kasama yun yung sa pagbabago ng isip. Kasama yun sa iiwan natin kung tayo ay maging bagong nilalang na. At tayo ay naging bagong nilalang na, madami na po madami na tayong iniwan na mga kinaugalian natin, mga kapatid. Hopefully, no? Maiiwan naman natin yun kung may magsasabi sa atin, mga kapatid. Pero hanggat hindi mo nalalaman, hindi mo maaalis kasi hindi mo nga alam eh. Kaya nga nagpapadala ang Diyos ng mga sinugo niya eh para sabihin yung kanyang kalooban, no? Para magbago sila ng buhay. So ganun yun talaga, no? So kung dati tayo ay kailangan pa natin ng kung ano-anong mga
kaparaanan, no? Sasaktan pa natin sarili natin o paluluhurin natin yung sarili natin sa asin na hindi naman nakasulat, no? O kailangan pa natin gumawa ng kung ano-anong mga rebulto na hindi rin naman nakasulat, no? Na hindi rin naman ayaw nga ng Diyos 'yun sa ikalawang utos, mga kapatid. Huwag tayong gagawa ng mga imaheng na ating sasambahin, na ating luluhuran, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na 'yon, kasama 'yun sa mga sa mga tinatawag ditong ah, pag-ayon sa sanlibutan. Kasi nakasanayan 'yun ng lahat ng tao, eh. So kapag ginagawa natin 'yun, yung mga uri ng pagsamba na hindi naman nakasaad sa scripture na ginagawa natin, nakikiayon tayo ngayon dun sa mundo. Kasi way nila 'yun, eh. Tandaan natin, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Iba ang kanyang mga daan sa daan ng mga tao. Kung paano kung gaano kataas ang langit, kung gaano kababa ang lupa, isipin niyo na lang, ganun yung pagitan ng kaisipan ng Diyos at kaisipan natin. So ibig sabihin, ang Diyos ay naglaan ng mga kaparaanan kung paano natin siya sasambahin. So hindi tayo yung magde-decide kung paano natin sasambahin ng Diyos. Ang Diyos ang magde-decide kung paano natin siya sasambahin. So magiging walang kabuluhan lang lahat ng pala ng pinapagal natin, no? Kung hindi naman pala yun yung gusto ng Diyos na paraan ng pagsamba sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga sinabi dun ano eh, sa Mateo, sa Mateo 15, basahin lang natin saglit, no? Bago tayo tumuloy. Wait lang. Sa Mateo 7, Mateo 7 pala. Mateo 7 verse 21 to 23. Ito ang sinabi, mga kapatid. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsagawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan? At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo kilala, nangakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. No? So, yung mga pagpapagal ng mga ginagawa natin ay mawawalang kabuluhan kung hindi naman yun nakaayon sa kalooban ng Ama nating nasa langit, mga kapatid. Kahit gaano ka relihiyoso, kahit 5 times a day kang nagdadasal sa rebulto, mga kapatid, no, kung hindi naman pala yan yung kalooban ng Diyos, which is hindi naman yan talaga according sa ikalawang utos ng Diyos, hindi po natin makakamtan, no, yung kaharian ng langit. Yan, tutuloy po ako dun sa sa pinutol ko kanina, no. So kasama yung kaisipan natin doon sa mga babaguhin ng Diyos. So ibig sabihin, yung mga dating hindi natin alam, malalaman natin kasi tuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos, eh. Kung paano sumunod sa Kanya, kung paano natin ganapin ang Kanyang mga utos. Kung hindi natin alam kung paano sundin, tuturuan tayo ng Diyos. May mga gagamitin siyang tao para turuan tayo, no? At yung mga dati na ginagawa natin, yung tayo ay mga hintil pa, no? Mga Gentile pa, ang ibig kasi sabihin ng Gentile, iba ang Diyos na sinasamba. Hindi nakaayon yung buhay sa kasulatan, Gentile, no? Ang example ng mga Gentile is yung mga Romano, mga taga-Korinto, yan, mga lugar yan na hindi yan mga Israelitang lugar. Mga Gentile na lugar yan. At ang mga Diyos-Diyosa nila dyan, siyempre iba ang Diyos-Diyosa nila doon. Sila Zeus, Apollo, no? Yun yung mga Diyos-Diyosa nila doon. Aphrodite.
Yun po mga kapatid, no? Kaya ko sinabi yon mga kapatid, no, na kailangan baguhin yung kaisipan. Dahil meron kasing kaganapan tayong gaganapin, no? Upang masakatuparan, mga kapatid, ang ating talagang pagiging bagong nilalang. Ang tawag po doon ay pag-grafted in o pagdugtong sa atin, no, sa sambahayan ng Diyos. Alright? So ibig sabihin, no, na from dati nating kalagayan na isang Gentile, idudugtong ngayon tayo dun sa kanyang sambahayan. So magiging bahagi tayo ngayon ng sambahayan ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa Romans 11 verse 17 to 19, no? Ang sabi dito, hallelujah. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw, sumisimbolo ang ulibong ligaw sa mga Gentile. Ano? Ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng kabataan ng punong ulibo. So kailangan idudugtong yung punong yung tinatawag na ulibong ligaw na sanga sa puno ng ulibo. All right. So basahin natin dito sa 18, no? Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, medyo malalim kasi yung pag nagkakandili, no? Ibig sabihin dito, yung sumusuporta o yung bumubuhay, no? Ang ibig sabihin nun, hindi ikaw na sangang idinugtong yung bumubuhay sa buong puno, kundi yung ugat ng punong yun ang bumubuhay sa'yo. So ang ibig sabihin nun, hindi ang ulibong ligaw, hindi ang puno ang mag-a-adjust doon sa ulibong ligaw. Ang ulibong ligaw na sanga, siya yung mag-a-adjust doon sa puno. No? So ibig sabihin, kung ano yung mga dati mong ginagawa, hindi mag-a-adjust yung punong ligaw doon. Ay, yung puno ng ulibo doon. Iiwanan mo yun. No? Para maging bahagi ka ngayon ng isang punong ulibo. Same thing sa atin, no? Tayo ay tinatawag na Gentile noon at tayo ay ikinabit dito sa ulibo, sa puno ng ulibo. Yung dati nating buhay as Gentile, iiwan natin at makakaroon tayo ng bagong buhay ng may bagong kaisipan at magsisimula tayong muli as parte ng puno ng ulibo. Nakukuha po ninyo. Kaya ako binasa yung kanina mga verse kasi nakakonect yun doon. New creation. Bagong ikaw bilang bahagi ng sambahayan ng Diyos. So ano ba yung punong ulibo? Punong ulibo ba? Sino ba sila? No? Kung babasahin natin yung Jeremiah 11 verse 16 to 17, no? Hallelujah. Sabi dito, tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan, sariwang puno ng ulibo. Sino kayang tinawag, mga kapatid, no, na puno ng ulibo? Maganda na may mainam na bunga sa pamamagitan ng ingay ng malaking kagulo ay kanyang sinaliban ng apoy. At ang mga sangang niyaon ay nagsibali. So yung mga sanga daw, nung kanyang sinilaban ng apoy, may mga nabali. May mga natanggal na original na sanga. No, medyo related. No, nakikita natin yung relasyon doon sa Romano, no, sa Romans. Kung babasahin natin yung 17, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay nagtatag sa iyo, na nagtatag sa iyo ay nagbabadya ng kasamaan laban sa iyo dahil sa kasamaan ng sangbahayan ni Israel at ng sambahayan ni Juda na kanilang ginawa sa ganang kanilang sarili sa pamumungkahi sa akin sa galit sa pamamagitan ng paghahandog ng kamangyan kay Baal. No? So nagalit ang Diyos sa Israel at sa kanyang kapatid, no, si Juda. Si Juda nagmula din naman sa Israel. Israel kasi si Juda bahagi yan ng Israel, mga kapatid, no?
So nagalit ang Diyos dahil naghahandog sila kay Baal. Yung Baal, yun yung Diyos-Diyosa ng mga Canaanites. Alright. So yung punong olibo dito, ang punong olibo na to ay ang bayan ng Israel. So diyan tayo idinugtong sa sambahayan ni Israel. Yan lang po ang sambahayan ng Diyos. Wala na pong ibang sambahayan, mga kapatid. Tayong mababasa sa kasulatan. Kundi Israel at Juda lang. No, ang Juda ay nagmula naman sa Israel. Kaya Israel din yun, mga kapatid. Nauunawaan po ba natin? So ibig sabihin, hindi ang Israel ang mag-a-adjust sa Gentile. Ang Gentile ang mag-a-adjust sa Israel. Kung sila ay maidudugtong sa Israel. At tayo mga Gentile ay idinugtong sa sambahayan ni Israel, sa sambahayan ng Diyos. Totoo ba na tayo yung mga Gentile? So, ang tanong, kayo po ba? Gentile pa din po ba kayo hanggang ngayon, mga kapatid? Inaari niyo po bang kayo yung mga hintil pa? Ako kasi hindi na. No? Kasi ang hintil, ganito ang nakasaad sa kasulatan kung sino yung mga hintil. Sabi dito sa Efeso 2, verse 11, sabi dito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, dati nating kalagayan, mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 2:12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng Diyos, na talagang walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kung may Diyos man sila, syempre, mga Diyos ng mga Gentile, mga Diyos-Diyosan yun, mga kapatid. Hindi yun ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos natin, iisa lamang. Alright? So dito, obviously, ang Gentile is hindi kabilang sa bansa ng Israel. Pag hindi ka kabilang sa bansa ng Israel, hindi ka kasama sa tipan ng pangako ng Diyos. Yun ang katotohanan na yun. No? At higit sa lahat, hiwalay ka kay Kristo. Yun ang sabi dito sa 12:2 eh. Sa 2:12 eh, no? Mga hiwalay kay Kristo. Dahil si Kristo yung tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kung wala kang Kristo, mga kapatid, wala kang tagapamagitan. Hindi ka maidudugtong doon sa puno ng olibo. As pagiging Gentile, dati natin yung kalagayan. So ngayon, bagong creation na tayo, hindi na tayo mga Gentile. I believe na ganun din po yung kaisipan ng nakararami sa nakapapanood na ito. Tayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos. Nasusulat ba yon na tayo ay bahagi na ng sambahayan ng Diyos? Yes. Mababasa natin yan sa Efeso 2:19. The-jump lang tayo ng konti. 2:19, ang sabi dito, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay. Kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Hindi na tayo mga Gentile, kundi kasama na tayo sa sambahayan ng Diyos. Pag sinabi natin sambahayan ng Diyos, sa isang bahay, pagkakasama ka doon, kasama ka ng pamilya. Hindi ka na ibang tao. Parte ka na ng pamilya ng Diyos. Kaya kung babasahin natin tong Efeso 1:3-5, ganito ang sinasabi niyan, mga kapatid, no? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu at sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo ay maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Sa 5, sabi dito, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkupkop tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So tayo ay kinupkop ng Diyos upang Kanyang maging anak. No? Sa paanong paraan? Sa John 1:12, ganito, datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nasisampalataya sa kanyang pangalan. No? So nung tayo sumampalataya, nung tayo ay ah, nung tayo ay nasumpungan ng tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang tagapamagitan, ay naging mga anak na tayo ng Diyos. Pag sinabing anak, ang tawag na natin sa kanya, ama. Pag ang mag-ama, pamilya yon mga kapatid. Siyempre, pag ama tawag mo sa kanya, anak ka niya, di pa kapamilya na kayo. No? So tayo ay mga anak na ng Diyos. So tayo ay bahagi na ng kanyang pamilya. At ang orihinal na pamilya ng Diyos ay ang Israel. Dahil ang Israel lang ang kanyang anak. No? Ang Israel ang tinawag niyang anak. Mababasa ba natin yun, mga kapatid? No? Eto, mababasa natin yan dito sa Exodo 4:22. Sabi dito, mga kapatid, at iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. So yung mga original na sanga ng Israel, sila yung talagang anak ng Diyos na lehitimo. So tayo na idugtong, binigyan tayo ng chance, binigyan tayo ng pribilehiyong maging kasama sa sambahayan ng Diyos na tawagin yung mga anak. At lahat ng nagsisampalataya kay Kristo ay may karapatang tawaging ama ang Diyos sapagkat sila ay mga anak na ng Diyos. So tayo ay kasama na talaga sa sambahayan ng Diyos. Walang duda, mga kapatid. Pero kung ikaw ay inaamin mo pa rin sa iyong sarili na ikaw ay Gentile pa din talaga, ibig sabihin nun, hiwalay ka pa kay Kristo. So hindi na tayo yun, mga kapatid. Nakiisa na nga tayo kay Kristo. No? So tayo ay hindi na mga Gentile. Hindi tayo mga pagano, mga kapatid. No? So kung tayo ay kasama na sa pamilya ng Diyos, tinatawag na natin siyang tatay, susundin natin ang rules ng tatay. No? Siyempre, sa sambahayan, may rules siya sa kanyang sambahayan. So kasama na tayo doon sa gaganap ng rules na yon. Isa ba doon ng Sabat, mga kapatid? Yes. Ika-apat na utos na yun, ng Sabat. So kung Gentile ka pa din, baka nga okay lang na hindi ka magsabat, mga kapatid. Kasi Gentile ka pa nga eh. No? Pero kung bahagi ka na ng sambahayan ng Diyos, dapat lang nasasabat na tayo, mga kapatid. Bakit kaya? Bakit kaya, mga kapatid? No? Kasi inaanyayahan ng Diyos yung kanyang sambahayan. Mababasa natin yan sa Hebrews 4 verse 9. Ano ba ang sabi dito ng Diyos? Ano masabi dito ng author? Sabi dito, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So tayo ba, bahagi tayo ng bayan ng Diyos? Yes. Kung Gentile ka pa, hindi ka pa bahagi ng bayan ng Diyos. Pero kung hindi ka na Gentile, na iduktong ka na, bahagi ka na ngayon ng bayan ng Diyos. At mayroon pang isang Sabat na natitira na dapat mong pasukin. Sapagkat ang pagpasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. No? Itinatag niya nung Genesis pa lang. Ang sabi dito, magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan yon upang wag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Na hindi na natin magaya ang Israel na ating mga ninuno na kasi sambahayan na nga tayo ng Diyos. No? Wag natin silang gayahin sa pagsuway. Magsikap nga tayo sa pagpasok sa kapahingahan yon, which is yung araw na ito. Mga kapatid, no? I believe, unti-unti, nabubuksan ang ating mga puso. Nabubuksan ang ating mga kaisipan. Kasi yan yung tinutukoy dito sa ano eh. Sa eto, sa 7,
Ayan tinutukoy dito, no? Ay muling nagtangi siya ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi nung una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Kung narinig na natin ito, mga kapatid, huwag na natin pagmatigasin yung puso natin. No? Yung mga katuwiran natin dati, tabi man na natin, lahat naman tayo ay nais makasunod sa Diyos. At hindi kawalan itong sabat na to, no? Sa pagsunod mo sa Diyos. Karagdagan nga to ng katuwiran natin. Alright, mga kapatid. Kaya lagi kami may paanyaya sa lahat, no? Tayo ay pumasok sa kapahingahan ng Sabat. Makibahagi tayo sa gawain ng Sabado. No? Hindi po yung sarili kong salita. Ang paanyaya yon, nakasulat kanina. Magsikap nga tayo sa pagpasok sa kapahingahang yon, mga kapatid. No? Yan. May mga katuwiran din, no, na sinasabi, meron pa ba tayong oras? Hanggang 10 lang po tayo, mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala. No, bibilisan ko na lang po ito. May mga katuwiran din na nagsasabi si Paul ay hindi naman ni-require ang tao sa Sabat. No? Pero si Paul ba ay nagsabat, no, nung siya ay nagtuturo sa mga Gentile. Si Paul kasi tinawag siya as apostol ng mga Hintil. Tinawag siya sa mga Gentile. So ang tanong, nung siya ba ay tinawag sa mga Gentile, nagturo ba siya sa araw ng Sabat? Meron po ba kayong nalalaman ng mga lugar na pinuntahan ni Paul ng mga lugar ng mga Gentile? Meron po akong 4 na lugar, no, na i-share po sa inyo na pinuntahan ni Paul at nagsabat siya doon. Unang lugar sa Antioch, lugar ng mga Gentile. Ikalawa sa Philippians, sa taga Filipo, Philippians. Yung libro ng Filipo. Ikatlo, sa mga taga Thessalonica. Libro ng Thessalonica. Pang-apat is yung mga taga Corinto, no? Yan yung mga sinulatan ni Paul. Pero bago niya sinulatan, syempre, nagpunta muna siya doon. Hindi naman pwedeng nauna yung sulat kaysa doon sa pagpunta niya. Pinuntahan niya muna doon, tsaka siya nangaral, tapos umalis siya, tapos sinulatan niya, no? Yung mga converted, yung mga mananampalataya doon na tumanggap kay Kristo. Kaya siya gumawa ng sulat. Kaya tayo may binabasa ngayon na na Philippians, Thessalonica, no? Thessalonians, Corinthians, no? Kasi yun po ang nangyari doon, mga kapatid, no? So, tingnan muna natin to sa Antioch. Nung siya ay pumunta sa Antioch, mababasa natin yan dito sa Acts 13 verse 14. Sabi dito, natapwat sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia. At sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno ng sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, mangagsalita na kayo. No? Yan, kung babasahin natin to, ay maganda to. Hindi ko na to iisa-isahin, mga kapatid. So dito, ang sabi dito sa 13:14, no? Nung sila ay nagpunta uh, sa Antioquia, ay nagsipasok sila sa sinagoga ng araw ng Sabat. No? Lugar yan, yung sinagogang yan. At doon ay nagsiupo. So ibig sabihin, meron na palang lugar doon sa Antioch na kung saan merong pagtitipon sa araw ng Sabat. Sa 42 to 44, kung babasahin natin, mga kapatid, sabi dito, at pag alis nila, no, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nung paalis na sila, sila Paul, nakiusap
no? Yung mga tao na sabihin nila ulit yung mga tinuro nila next Sabbath. So nagsabat sila ulit next, no? Do sa Antioch to, sa Antioch pa rin to, mga kapatid. At sabi dito sa 43, nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at mga naging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila'y sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga nangaging Hudyo at yung mga tao, no, na nandoon, ay hinimok sila na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Ito pa, sumunod. Sundan natin, mga kapatid. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, no? Ang lugar ng Antioch ay lugar ng mga Gentile. Unang-una. Ang kanilang pinuntahan doon ay sinagoga na kung saan may mga Hudyo at mayroon ding mga Gentile. Kaya nga yung mga Hudyo, syempre hindi sila yung believe kay Paul. Ayaw nga nilang marinig yung katuruan ni Paul, yung mga Hudyo, 'di ba? Ayaw nga nilang ipangaral ni Paul yung magandang balita na tinuturo niya na si Kristo, si Yahushua, ang Mesiyas. Ayaw ng mga Hudyo yun. Hindi nga sila naniniwala doon, no? Kaya yung mga nag-ano sa kanya, yung mga nakiusap sa kanya is yung mga na-convert sa Hudyo na mga Hentil. Ganun ba yung nakasulat diyan dito sa ibang ano? Yan, no? Converts. Sa King James Bible, nakalagay dito, proselytes, mga converted. Sabihin ng converted, mga Gentile na na-convert sa Judaism. Ngayon, meron ditong kaganapan sa 44. Sabi dito, nang sumunod na Sabat, nagkatipon halos ang buong bayan. Gaano kadami yung halos buong bayan, mga kapatid? Gaano kadami ang halos buong bayan? Exaggerated ba yon ng sobrang dami? No? Sabihin, sobrang dami na nagkatipon. Kasama doon yung mga Gentile. Kasi lugar nila yun. Hindi naman Jerusalem yan. Kung Jerusalem, ang ginamit dyan, okay lang kasi nagsasabat naman talaga yung mga taga-Jerusalem. Kaya kung buong bayan is mag-participate, walang problema, walang question. Pero kung lugar ng Antioch, tapos halos buong bayan ay nakinig sa araw ng Sabat, mahalaga yung kanyang pagtuturo sa araw ng Sabat, mga kapatid. So ang mga Gentile ba nagsabat? Yes. Hindi nila mapapakinggan yun kung di sila magsasabat din, mga kapatid. No? Hindi naman tulad yan ngayon na may record live. Pwede mong balikan mamaya, no? Doon live talaga yun. Kailangan nandun ka, kapatid, para mapakinggan mo yung sasabihin ni Paul. Alright? So tapos na tayo sa Antioch. Pangalawa sa Filipos. Sabi dito sa Acts 16 verse 12 to 15, ganito. Acts 16 verse 12 to 15. At mula dooy, ang Filipos na isang bayan sa Macedonia na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma. Gentile yan, Roma. Lugar yan ng mga Gentile. At nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. At nang araw ng Sabat, ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinasapantahan naming may pananalanginan at kami nangaupo at nagsalitaan sa mga babaeng nagkatipon. No? Yung mga pagtitipon nila dati, no, hindi gaya ngayon, na kailangan na required na may lugar para magkatipon. Doon dati, kung saan kayo abutan, doon na kayo magkatipon. Tabing ilog, o kaya sa bahay ni ganito, no? O kaya dito sa bahay ni ganito, no? Hindi naman sila required. Wala naman kasing requirement na kailangan meron tayong pagtitipon na talagang building. Pribilehiyo yun kung may building tayo, mga kapatid. Privilege yun. Pero hindi requirement yun dahil ang Diyos hindi nananahan sa templong gawa ng tao.
ang panahanan ng Diyos yung ating mga sarili, ating katawang ito. So sa Filipos, nung pumunta doon sila Pablo, sila ay nagsabat, no? Kasama yung mga babae na nagkatipon, sinamahan nila. Sa Philippians 'yun, mga kapatid, no? Lugar 'yun ng mga Gentile. Sa Thessalonica, basahin natin sa Thessalonians. Nung siya ay pumunta sa Thessalonica, sabi dito sa Acts 17 verse 1 to 4, inom lang akong tubig saglit. Sabi dito, pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ayon sa ugali niya, ano, kinaugalian niya kasi yung Sabat, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, anya, na aking pinangangara sa inyo ay siyang Kristo, siya daw yung Mesiyas. Sabi dito sa 4, at nangahikayat ang ilan sa kanila at nakakampi kay Pablo at kay Silas. At gayon din ang lubhang maraming mga Griyegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Ang Griego, mga kapatid, Gentile yun. So ibig sabihin, habang nangangara si Pablo, habang nangangatwiran siya, may mga Griego siyang nakikinig. May mga nakikinig ng mga Griego. So may mga Gentile bang kasama sa Sabat? Yes. Kaya nga sinabi ko nga kanina, no, ang tao ginawa para hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang Grego ba tao? O hindi dapat free silang magsabat. Pwede silang pumasok doon sa Sabat. No, mga kapatid, no. Thessalonica, and lastly, sa Corinto. Sa mga taga-Corinto, no. Punta tayo sa Acts 18 verse 1. Sa Acts 18 verse 1, sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. Sa 2, at nasumpungan niya ang mga Hudyong nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi nalalaong nanggaling sa Italia kasama si Priscilla na kanyang asawa. Sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at sila'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin sa kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Sa 4, at siya'y nangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego, mga kapatid. So siya ay nasa Corinto, hindi lang mga Hudyo yung target niya doon. Kasama doon sa mga tina-target niya is yung mga Griego na mahikayat sila sa pananampalataya. No? At doon, yon lahat nangyari sa araw ng Sabat. So ang tanong, may Sabat pa ba nung panahon na yun? Yes. Kasi kung wala ng Sabat, hindi na dapat nagtuturo si Pablo ng Sabat. Diba? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? No? At hindi lamang yun, no, mga kapatid. No? Kung susundan natin hanggang sa 11, ang sinabi dyan dito, at siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Ilang Sabat yun? 1 taon at 6 na buwan. Hindi ko na imamat, mga kapatid, no? Pero ang daming Sabat nun na ginawa si Pablo kasama sila Priscilla, no? Hallelujah. Sa 6 nga, ganito ang sabi niya, no? Habang siya nagtuturo, no?
At sabi dito, at nang sila'y magsitutol at magsipamusong, no, yung mga Hudyo, ayaw kasi nila ay ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y sa inyong sariling ulo, ako'y malinis, buhat ngayoy paparoon ako sa mga hentil. No? At umalis nga siya at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos na ang bahay niya'y karugtong ng sinagoga. Sa araw na yon, pinuntahan niya Gentile. At yung pinuntahan niyang Gentile, pangalan is Tito Justo. At doon sila naggawain, mga kapatid, sa bahay ni Tito Justo. So, ibig sabihin, yung power ng Sabat, no, is hindi siya talaga nawala. Bagkus pinagtitibay pa nga ni Pablo, mga kapatid, no, nang siya ay nagtuturo sa mga Gentile sa araw ng Sabat. So, hindi naman pala masama, mga kapatid, na pumasok tayo sa Sabat. Hindi yun kasalanan. At hindi rin yun tinatawag na wala sa aral ng Diyos. No? Nasa aral yun ng Diyos, sinulat pa nga niya ika-4 na utos. Hindi kayang baliin yun ni Pablo. Kaya nga niya ginagawa Bakit? Dahil sinusunod niya si Kristo na ang Panginoon ng Sabat. No? Isipin niyo na lang, hindi siya nagsasabat, pero yung Panginoon niya, Panginoon ng Sabat. So, winawalang halaga niya yung pagiging Panginoon ni Kristo kung hindi rin naman niya gaganapin yung Sabat, mga kapatid. So yan, mapa-Gentile ka man, kung ano man yung tawag mo sa sarili mo, kapatid, ang Sabat ginawa para sa atin na tao. So, sama-sama tayo ngayon pumasok. Hindi naman masama. Hindi rin kasalanan. At lalong-lalo na hindi pilitan, ha? Kung napipilitan kayo, kapatid, mas okay na wag na lang. 'Di ba? Mas okay kami kasi magpapatuloy kami kahit walang pumunta, no? I-share lang namin 'to sa inyo para kung sakaling marinig niyo ang boses ng Diyos na iaano kayo, ire-rebuke tayo, no? O kaya bigyan tayo ng ng desire na pumasok, makapasok tayo. Sama-sama tayo, mga kapatid. Walang condemnation. Walang tinanggal na araw, everyday may gawain. May privilege lang yung araw ng Sabat kasi nag-declare kanina yata si Mama na yung mga dadas na employee, okay lang na hindi magtrabaho ng Sabat. Rest day daw ng dadas, purihin ng Diyos. Okay lang, no? Mga kapatid, no? Kaya masaya ako, actually. Mapakinggan man ako o hindi, tanggapin nyo man o hindi, no? Magalit kayo sa akin, okay lang, mga kapatid, no? Ang mahalaga, naihayag natin yung salita ng Diyos. Wala akong sinabi sarili kong kaparaanan. So, kung may magte-testify, yung salita ng Diyos ang i-testify nila. Kasi yun ang sinabi ko, yung salita ng Diyos, mga kapatid. And lastly, hindi natin to ginagawa para maligtas tayo. Tandaan po natin na itong Sabat na to, kahit umattend ka ng 1,000 Sabat, hindi yun yung magiging dahilan para maligtas ka. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas is dahil sa pananampalataya natin sa anak ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos, tayo manampalataya sa kanyang bugtong na anak. At doon, sa kanya tayo makasusumpong ng alin? Makasusumpong ng kaligtasan, mga kapatid. So itong ginagawa natin is parte lamang ng ating pagsunod. Hindi to parte ng requirement ng kaligtasan, no. Parte lang to ng ating pagsunod natin dahil tayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos, no. And sabi rin sa kasulatan, iiwan ko lang din, sabi dito sa Hebrews 10 verse 16. Ito ang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. 17. At ang kanilang mga kasalanan ay aking
kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Hallelujah. No? So ang utos ng Diyos, isusulat na sa ating puso at isip. Kaya natin to ginagawa kasi nasa puso at isip natin ng kautusan ng Diyos. So hindi to basta naisipan lang natin gawin. Kalooban to kasi ng Diyos sa atin, mga kapatid. At purihin ng Diyos sa mga nakapakinig at sama-sama ulit tayo sa susunod kung loloobin ng Panginoon, no, na makasama po namin ulit kayo at mag-aral po tayo ng salita ng Diyos na sama-sama. Wala naman po mataas, wala naman po mababa dito. Lahat naman tayo ay may isang guro. Ang guro natin si Kristo Yahushua, Mashiach in Hebrew, mga kapatid. No? At yun lang. Masaya lang ako sa at least nabigay natin yung ng justice yung salita ng Diyos, no. Purihin ng Diyos at tayo po ay mananalangin ngayon, no, sa ating pagtatapos. Purihin ng ating Diyos at Ama nating nasa langit. Hallelujah. Aming Amang nasa langit na may gawa ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat, aming Ama, sa lahat ng mga bagay na tinuro mo sa amin sa gabing ito. Tunay nga na dakilang yung pangalang Yahuwah sa buhay namin. At hindi matatawaran ng mga kaligayahang aming nararanasan sa gabing ito na kami ay nagkaisa ngayon sa araw na ito. Na ipinaunawa mo sa amin na hindi naman masama ang araw ng Sabat, kundi ito ay niloob mo magpasimula nung umpisa hanggang sa maglumipas ang lahat ng bagay ay naririto pa rin sa amin. Na kami ay tinuruan mo na kami ay bahagi na ng sambahayan, ng iyong sambahayan. At tinatawag ka naming Ama sapagkat kami ay nagmamahal sa iyo at sumusunod sa iyo. Salamat, Ama, sa mga kaluluwang mga anak mo na niloob mo po na makarinig na itong mga salitang ito sa lahat ng pumasok dito sa gawain na ito at nakibahagi. Salamat po sa kanilang mga buhay at patuloy mo silang pagpalain ng mga mabubuting mga bagay na nakapaloob sa iyo. Salamat naman sa kanilang buhay at ingatan mo sila sa buong isang linggo ulit. At nawa sa buong isang linggo ay maging fruitful at productive sila sa kanilang mga gagawing trabaho, sa kanilang mga negosyo, pinagkakakitaan, sa kanilang mga kalusugan. I pray na ikaw po ang mag-bless sa kanila ng good health and sa kanilang mga spiritual na pagkatahak, pag-aaral, samahan mo po sila. Gayun na rin po kami. Diba? Dahil nais ka pa po namin makilala pa ng mas malalim at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Ama, tulungan mo kaming maunawaan ng iyong mga salita. Hindi naaayon sa mundong ito, kundi naaayon sa spiritong dulot mo na namamahay dito sa aming mga templo, spiritual na templo. Salamat, Ama. And this is part of our obedience. Parte ito ng aming pagsunod at pag-ibig namin sa iyo. Nirerespeto namin lahat ng iyong mga salita at ng iyong mga kautusan. At kami ay nagkakaisa. Hallelujah. At sa lahat ng mga pagtitipon sa linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, at lalo na sa araw ng Sabat naman, ay pagkabanalin mo nga po at bigyan mo po ng blessings ang lahat ng mga makakadalo sa iyong mga gawain, mga pagtitipon. Hallelujah. Salamat, Ama. Ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. At sa iyo lamang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng anak namin, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. So meron lang akong verse na babasahin, no, mga kapatid. Sa number 6, verse 24. Ito ang blessing na ibinigay kay Aaron, no? Nasalitain niya sa bayan ng Diyos. Ang sabi dito, mga kapatid. Hallelujah. And sabi dito sa 6:24, Yahuwah bless you and guard you, and Yahuwah make his face shine upon you and be gracious unto you, and lift up his countenance unto you and give you peace.
So lahat po tayo, purihin ng Diyos ay pagpalain ng isang kapayapaang dulot ng ating Panginoon. So Shabbat Shalom, purihin ng ating Diyos na buhay. Yun lamang po mga kapatid.